Paring Mariano, kumusta ang baboyan mo? Nanganak na ba ang inahin mo? Ito ang madalas na sinasabi sa akin ni Parang Cecilio, ang kumpare ko na madalas ko nakasama at lapitan kapag bagong panganak ang mga alaga ko na baboy. Sa tagal kasi na nag-aalaga ni Parang Cecilio ng baboy, ay eksperto na ito at siya rin ang tumutulong sa akin kapag bagong panganak ang mga alaga ko. Dati ay 2 baboy lang aking alaga, pero dahil sa tulong ni pare at ang misis ko na si Lisel ay napalago namin ang aming baboyan hanggang sa umabot na ng 50 ang alaga ko. Ako si Mariano. Sa edad ko noon na 20 ay nag-aalaga na ako ng mga hayop. Meron akong kambing, baka at manok. Dahil binata pa ako noon ay okay lang sa akin yon kahit na walang masyadong kita. Pero nang makilala ko ang aking asawa na si Lisel, nang dumayo kami ng pinsan ko sa isang piyestahan, doon ko nakilala si Lisel sa sayawan. Unang kita ko palang kay Lisel noon ay alam ko lang na gusto ko siya. Si Lisel noon ay dayo rin sa probinsya namin at laki ito sa Maynila. Gusto rin daw nito maranasan ang piyesta ng probinsya at sa tulong ng mga pinsan niya ay nakarating sa liblib naming lugar. Maganda si Lisel, maputi at kahit na walang makeup ay lutang ang natural na ganda nito. At ang aking pinsan na si Ruel ang unang nakakita kay Lisel dahil sa kakaiba nitong suot na hindi katulad ng mga babae sa lugar namin. At dito sa amin, kapag marami kang alaga at meron kang lupa, ay medyo nakakaangat ka sa buhay. Tulad ko, hindi naman kami naghihirap dahil sa mga namanakop na lupa sa aking mga magulang. At dahil 2 lang kami magkapatid at ako pang lalaki, ay halos ako na nagmanage ng lupa namin at taniman. Kaya sa edad ko noon na 25 ay marunong na ako magpalakad ng palayan ni tatay noon. Si Parang Cecilio naman ay dati sang tauhan ni tatay sa palayan namin. Kaya nang namatay si tatay ay si Parang Cecilio na ang madalas ko nalapitan dahil siya ang mas maraming alam tungkol sa pagtatanim. Dati, Tata Cecilio ang tawag ko sa kanya na parang kuya ko na dahil sa edad nito na 46. Pero na magpabinyag ito ng kanyang bunsong anak ay kinuha akong ninong. At dahil gipit sila noon at sakto ay nagbenta ako ng baka, ay ako nagbayad sa ospital ng panganganak ni Maring Mona. Halos libangan na kasi ni Parang Cecilio ang paggawa ng bata at kahit 40 lang si Maring Mona ay nabuntis pa ito kahit 7 na ang anak nila. Kaya naman nasisaran ito sa huling pagbubuntis. Kaya simula noon ay naging magkumpare na kami ni Tata Cecilio at lalong naging malapit kami sa isa't isa. Kaya nang maging kasintahan ko si Lisel ay si Parang Cecilio ang madalas ko nakasama. Tama yan Mariano, dumikit ka kay Cecilio, parang paturo ka kung paano magparami ng anak. Sabi pa ng kapitbahay namin habang nagiinuman kami ng tuba. Matindi naman talaga itong si Cecilio, 6 na ang anak pero humabol pa. Ano ka ba? Hindi lang sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop yun magaling si Cecilio. Kahit sa babae, matinik din yan. Sabi pa ng isang kumpare namin. Pero totoo naman, dahil noong dumadalaw ako sa tiyahin ni Lisel, ay nahihiya ako. At si Parang Cecilio, ang madalas na pambato ko sa kwentuhan. Maboka kasi ito at halos hindi nauubusan ng kwento. Pare, nanganak na ba ang inahing baboy mo? Tanong sa akin ni Parang Cecilio. Oo pare, medyo mga kabaway yata tayo ngayon. Maraming anak at malulusog lahat. Sagot ko kay pare. Mabuti pa nga yung alaga mong baboy nanganak na. Ako, kailan kaya mabubuntis? Biglang sabat ni Lisel sa usapan namin ni pare. Oo naman paring Mariano. Bakit parang hindi mo yata matsambahan si Mare? Nakakadalawang anak na ang inahin mo. Si Mare ay wala pa. Sa sinabi ni Parang Cecilio ay napatingin tuloy ako sa aking magandang asawa. Oo nga naman. Kahit na 5 taon na kaming kasal ni Lisel ay hindi pa rin ito nabubuntis. Ginagawa ko naman ang lahat. Pero wala talaga. Parang Cecilio, turuan mo nga itong si Mariano kung paano gumawa. Gusto ko pa naman sana maraming anak. Sabi pa ni Lisel na parang naiinggit kay Parang Cecilio dahil sa dami ng anak nito. Kaya naman na magkainuman kami ni pare ay ikiniwento niya sa akin ang mga ginagawa nila ni Mare para masiyahan ito at hindi tumanggi sa kanya. Pare, susubukan ko yan.
sabi ko kay pare. Pero sa loob ko, sana magawa ko. Kapag pagod kasi ako, lalo na galing sa maghapon na trabaho, ay hindi ko na nayayakap man lang ang aking asawa at nakakatulog na ako. Kaya hindi ko na napapansin na naliligo muna pala ang aking asawa. Tinulugan mo na naman ako kagabi. Paano tayo makakarami ng anak niyan? Sabi ni Lisel sa akin na minsan isang umaga na pagising ko. Medyo nalasing kasi ako sa inuman namin ng mga tauhan ko sa baboyan. At dahil bihira na akong pumunta doon at si parang Cecilio na ang madalas ko na pinagkakatiwalaan sa baboyan at si Mrs. na lang ang madalas niyang kasama doon dahil abala na ako sa taniman namin matapos ang ilang linggong pag-ulan. Pero napansin ko na nadadalas ang pagpunta ng aking asawa sa baboyan na dati ayaw niya dahil sa mabahong amoy. May ginawa rin kasi ako ng kubo doon para pahingahan ng mga nag-aalaga. At ako rin kapag nagpupunta ako doon. Medyo malayo sa bahay ang baboy namin at ilang oras na lakaran pa. Minsan ay sakay ako ng aking motor. Dati dito lang sa harap ng bahay ko yung mga baboy ko. Pero dahil sa reklamo ng mga kapitbahay dahil sa amoy ay napilitan ako na ilayo. Kaya si parang Cecilio ang madalas na nandoon at si Mrs. naman ay pumupunta minsan. Pero ang pinagtataka ko ay nadadalas na ang pagpunta ni Mrs. sa baboyan kahit na wala namang gagawin doon. Pinababayaan ko na lang para naman malibang at matuto rin sa mga ginagawa doon. O bakit parang masaya kayata? Bati ko sa isang umaga sa aking asawa. Pupunta kasi ako sa baboyan natin. Oo nga pala, ngayon pala ang bulog ng inahin. Sayang, hindi ako makakasama. May kakausapin kasi ako na buyer natin ng baboy. Di bale, nandun naman si parang Cecilio. Sabi ng misis ko na iyon nga ang madalas na nangyayari. Pare, kumusta pala si Mare? Buntis na ba? Hindi pa rin pare. Hindi matsambahan. Ito ang sabi ko sa kumpare ko rin na si Larry. Pare, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero sana, wag mong mamasamain. Sa narinig ko na sabi ni pare, ay napatingin ako sa kanya. Bakit pare, ano yun? Parang kinabahan naman ako. Pare, sabi kasi ng misis ko, nakita raw kasi niya si Cecilio, saka si Maring Lisel, doon sa baboyan ninyo na magkasama. At hindi lang niya sigurado kung ano ang ginagawa. Akala ko kung ano na, kinabahan naman ako. Si parang Cecilio na kasi ang pinapatao doon sa baboyan. At si Mari mo, ang madalas na pinapapunta ko doon dahil abala ako sa palayan. Sagot ko pa kay paring Larry. Pero napapauwi na ako mula sa kausap ko na buyer ng baboy namin, ay napaisip ako sa sinabi ni paring Larry. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa mga sinasabi niya sa akin. Tanghali na. Hindi ka ba pupunta sa baboyan? Mag-e-eject yata si parang Cecilio ngayon doon. Sabi ko sa aking asawa. Medyo masama ang pakiramdam ko. Parang masarap matulog pa. Saka, baka buntis na ako. Sa sinabi ni Mrs. ay napatingin ako sa kanya. Totoo? Buntis ka na? Ilang buwan na? Hindi pa sigurado. Siguro mga 3 buwan na ito. Sige, huwag ka na magagalaw dyan. At ako na lang pupunta sa baboyan. Sabi ko pa sa aking misis sa sobrang excited ko. Dahil sa nalaman ko na maaaring buntis na ang aking asawa. Kaya ako na lang pumunta sa baboyan namin. Inabutan ko si parang Cecilio doon na nagpapaligo ng mga baboy. Pare, akala ko ba hindi ka makakapunta? Si Mari mo, masama ang pakiramdam. Baka buntis na yata. Pero nang nasabi ko yun, ay napatingin bigla si parang Cecilio sa akin. Pero hindi ko na pinansin ito at dumiretso na ako sa kubo namin. Pero pagpasok ko sa loob, ay nagulat ako sa aking mga nakita. Bakit parang magandang higaan ko na papag? Saka bakit may uran at kumot dito? Wala naman akong dinadala na ganyan. Bakit parang may madalas na may natutulog dito? Natigil ang pag-iisip ko ng, pare, hindi pala dumating ang gamot na gagamitin natin sa baboy. Baka sa Lunes pa raw. Saka nga pala pare, may hilingin sana ako. Kailangan kasi ng anak ko na pambili ng gamit sa school. Baka pwedeng pahiramin mo muna ako. Sabi ni parang Cecilio sa akin. Ikaw naman pare, walang problema. Ilang buwan na pala simula nang ikaw ang mag-alaga dito.
Mga 3 buwan na pare. Sige, mamayang hapon daan ka sa bahay. Wala kasi akong dalang pera dito. Na kay Lisel ang pera. Sige pare, salamat. Pero pwede ba ngayon na ako pumunta sa bahay ninyo? Kailangan na kasi ng anak ko bukas. Sige pare, punta ka doon sa bahay. Nandoon naman si Mari mo. Ako na ang bahala dito. Sabi ko pa kay pare, sabay umalis na ito. Pero habang ako lang mag-isa sa kubo, ay napapaisip ako. Lalo na sa mga sinasabi ni paring Larry. May punto nga ang sinasabi nito at parang nagtutugma sa mga nakikita ko. Lalo na bakit may kumot at unan dito. At sakto na 3 buwan si paring Cecilio sa pag-aalaga ng baboy ko. At yun din ang simula ng madalas na pagpunta ni Mrs. sa pabuyan. Isa pa, sakto rin na magta3 buwan na buntis si Lisel. Sana lang ay hindi totoo ang nasa isip ko. Sabi ko sa akin sarili habang naglalakad ako pabalik sa bahay. Isa pa, napansin ko kanina na parang nawala ng gana si parang Cecilio nang makita niya ako. Si Mrs. kaya ang inaasahan niyang darating kanina. Baka ang magandang asawa ko ay pinakialaman din ni pare, kaya nabuntis ito. Kaya habang naglalakad ako pauwi, ay napapaisip ako. Huwag naman sana magkatotoo ang aking hinala dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nangyari ang ganon na pakikialam ng aking kumpare sa aking magandang asawa. Pero may alinlangan din ako dahil hindi naman ganon ang pagkakilala ko kay Lisel. Bukod kasi sa matanda na si paring Cecilio ay lagi pa itong madungis na kabaliktaran naman sa gusto ng aking asawa. Madaling mandire si Lisel kaya nga ayaw niya sa babuyan dahil sa mabawang amoy. At si paring Cecilio ay kahit maligo ito araw-araw ay parang hindi mo lang natatanggal ang dibag at mga putik sa katawan. Siguro dahil na rin sa araw-araw niyang trabaho sa bukid. Tapos magpapaligo pa ng mga baboy. Ang maganda lang kay paring Cecilio, kahit may edad na ito ay napakalakas pa at kita mo talaga sa kanyang katawan na parang bato ang mga muscle sa tigas. Kaya kapag pyesa sa amin ay si paring Cecilio ang madalas na nananalo, lalo na sa karera na may buhat-buhat na 2 sako ng palay na tila ba ay napakadali lang kay paring Cecilio na itakbo ito. Kaya nga binansagan siyang Hercules sa aming baryo. At alam ko na kahit may edad na si paring Cecilio ay may mga babaeng lihim din na nagkakagusto sa kanya. Kaya nga bantay sarado talaga palagi si Maring Mona sa kanya. Kaya bago pa ako mabot sa bahay ay nawala na pag-iisip ko ng masama sa aking asawa. At malamang ay nagkataon lang ang mga yon. Dumaan pala si pare dito kanina nang hiram ng pera. Pero dahil hindi pa natin siya nababayaran sa nakaraang buwan ay iyon na lang ang ibinigay ko. Sabi ng misis ko nang dumating ako ng bahay. Ang aga mo yata maligo ngayon. Sabi ko kay Lisel nang napansin ko na basa ang buhok nito at tila katatapos lang maligo. Nasanay kasi ako sa kanya na gabi na ito naliligo. Alas 4 pala ng hapon. Ang init kasi kanina. Kaya naligo na agad ako. Siguro ganito talaga ang pagkaramdam ng buntis. Sagot naman ng misis ko. Hindi na lang ako umimik dahil baka kung ano pa ang maisip ko. Bukas pala ay pupunta ako ng bayan. Kukunin ko ang pang-vaccine sa mga baboy natin. Baka gabi na ako makauwi. Sabay ko na rin kasi ang mga permit na kailangan para sa baboyan. Kinausap na kasi ako ni Kapitan na kailangan may permiso tayo mula sa munisipyo. Paalam ko pa sa asawa ko. Isasama mo ba si paring Cecilio? Hindi na. Walang magpapakain ng mga baboy bukas. Hindi pa raw makakabalik si Toto. May sakit ang nanay. Si Toto kasi ang kinuha ko na tagapakain ng mga baboy. Lalo na kapag wala si paring Cecilio. Kinabukasan nga ay maaga akong lumakad para mag-abang ng unang trip ng jeep papunta sa bayan. Hindi ko na rin ginising si Lisel. Kinalabit ko lang ito nang aalis na ako. Tumango naman ito at inunawa ko na lang ang asawa ko. Dahil alam ko na mahirap gumising ang buntis. Mga alas 7 ng umaga ay nasa bayan na ako at naghintay pa ako na magbukas ng alas 8 ang munisipyo.
para kumuha ng permit. Pero madali lang pala kumuha. Matapos ko kasi magbayad ay binigyan na ako ng permit agad at dadalaw na lang daw sila sa baboyan ko. Pero hindi naman nila sinabi kung kailan. Kaya umalis na ako at nakuha ko na rin ang vaccine para sa mga baboy. Pero dahil wala pang biyahe ng jeep paakyat sa lugar namin ay naghintay pa ako at sigurado na hapon o gabi na ako makakauwi talaga. Sabi ko pa sa aking sarili. Paring Mariano, sigaw na naririnig ko. Kaya hinanap ko ang boses. Pare, saan ka pupunta? Biglang lapit ni paring Larry sa akin. Naghihintay ako ng jeep, paakyat sa atin. Sabay ka na sa akin. Mamaya pa yan ng hapon ng biyahe. Natuwa naman ako sa alok ni paring Larry dahil dala niya ang kanyang panghabal na motor. Mabuti pala pare at nakita mo ako. Kung hindi, baka gabi na talaga ako makauwi. Sana kasi pare, nagsabi ka aking kahapon para nasabay kita kanina pagbaba ko. Kwentuhan namin ni paring Larry habang binabagtas namin ang maputik na daanan pauwi sa aming barangay. Ang haba lang kasi ang pinakamabilis na transportasyon sa amin at sakto bago magtanghali ay nasa bahay na ako. Kaya hindi na ako kumain sa bayan dahil alam ko na magluluto yung si Lisel ng ulam. O paano pare? Dito na ako. Salamat ha. Okay lang pare, sa susunod ulit. Paalam pa ni paring Larry. At ako naman ay naglakad na papunta sa bahay namin na hindi naman kalayuan. Pero pagdating ko ng bahay ay bakit sarado? Pagpasok ko ng bahay ay nakita ko na parang walang nagluto dahil naabutan ko nang walang laman ang kaldero sa lamesa. Asan kaya ang aking asawa? Kaya muli akong lumabas at nagpalingalinga. Mariano, sinong hinahanap mo? Manang Maria, napasin mo ba ang asawa ko? Si Lisel, nakita ko kanina. Nasalubong ko yung kaninang umaga. Parang papunta yata sa babuyan ninyo. Parang magkasunod lang yata kayo na umalis. Sabi pa ni Manang Maria na pinakamalapit na kapitbahay ko. Sige po, salamat. Kaya matapos ko na mailapag mga gamit ko ay nagsalang ako ng mainit na tubig para makapagkape man lang. Siguro ay pumunta nga si Lisel sa babuyan. Di bali, susunod na lang ako doon para madala ko na rin ang mga gamot at nang maaga makapagbakuna si paring Cecilio bukas. Matapos ko na maubos ang kape ay lumakad na ako papunta sa baboy namin. Pero malayong pa lang ako ay naririnig ko ng ingay ng mga baboy na tila ba mga gutom na ito. Kaya nang malapit na ako ay duman ako sa imbakan ng pagkain ng baboy. Sa likod lang din ang kamalig na ginawa ko. Pero kahit na maingay ang mga baboy ay may mga naririnig ako na tila ungol at parang umuuga ang loob ng kubo. Pero dahil nasa likuran ako ay sumilip ako mula sa ilalim at dahil kawayan lang ang sahig nito ay nakita ko ang dalawang tao na tila abala sa kanilang ginagawa. Kaya umikot muna ako at mula sa siwang ng dingding ay sumilip na ako. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Ang aking asawa nakahiga sa papag at parang wala ito sa sarili, nakapit sa kawayan na haligi. Habang si parang Cecilio ay tila nakikipagbunot sa kalabaw sa lakas ng pagbayo. At ang papag na may manipis na sahig na kawayan ay halos mabali na. Natulala ako at halos hindi makagalaw sa aking nakikita. Si parang Cecilio na 50 anyos na at ang aking asawa na 25 anyos lang ay magkasama sa aking papag at sabay ang bawat galaw nila. Ang kumpare ko na pinagkakatiwalaan ko na mag-alaga ng aking babuyan at magpakain nito ay iba pala ang kinakain at maging ang misis ko ay inalagaan din niya. Ang babuyan ko ay tuluyan ng binaboy ng dalawang taong ito. Tumutulo na ang luha ko habang nakatingin pa rin ako sa kanila at hindi ako makagalaw dahil si paring Cecilio ay pabilis ng pabilis ang galaw na tila ba nakasakay sa kabayo at patuloy na humahataw. Samantalang ang misis ko naman ay halos bumao na ang kuko sa likod ni kumpare. Mga taksil kayo. Ito na lang ang nabanggit ko at napaupo na lang ako sa may silong na parang nauupos na kandila na halos kasabay ni Lisel at paring Cecilio
na nanghina dahil naramdaman ko ang pagtigil ng uga at may hinang hingal ng hinga ni paring Cecilio. Mare, hindi talaga ako mag-asawa na pumunta dito sa babuyan kahit araw-araw pa. Sabi pa ni paring Cecilio na naririnig ko. Mabuti, hindi nakakalat si paring Mariano sa'yo. Sabi pa nito. Hindi ko alam. Siguro, baka nagdududa na yon. Kasalanan naman niya eh. May pera nga siya. Pero hindi naman niya maibigay ang ligayang kaya mong ibigay pare. Sabi pa ng aking asawa na lalong nagpaliit ng aking pagkatao. Ito pala ang tingin nila sa akin. Sabi ko pa sa aking sarili. Minsan nga, nagyayaya sa akin si Mariano ay hindi ko na napagbibigyan. Wala na kasi akong gana. Para kang alak pare. Habang tumatanda, gumagaling at sumasarap. Sana lagi tayong ganito. Ito pa ang mga sabi ng aking asawa kay paring Cecilio na malinaw na naririnig ko habang nakalugmok ako sa lupa at hindi ako halos makapaniwala. Kaya pala madalas nagpupunta dito ang aking asawa at kapag gabi ay wala na itong gana sa akin dahil sinisimsim pala ni paring Cecilio ang kanyang lakas. Pare, isa pa, maaga pa naman. Mamaya pa naman gabi yung darating si Mariano. Magpakain na tayo ng baboy. Maingay na sila. Naririnig ko na alok ng aking asawa sa aking kumpare. Kaya muling narinig ko na naman na lumangit-ngit ang kawayan na parang kumakamada ng mga sako ng pagkain ng baboy. Pero makalipas ang ilang minuto ay parang nahimasmasan na ako at kinapa ko ang karit na pagtabas ng palay sa may gilid ng dingding. Pero wala akong makapa at sa muling pagsilip ko ay nakita ko ng muli ang aking asawa na nagpapakain na parang baboy. Si paring Cecilio naman ay abala sa pagsimot ng pagkain na nakalatag sa papag at tila ba gutom na gutom din na baboy. Kaya kitang kita ko ang laki ng katawan ni pare. Kaya nagdalawang isip ako na bulagain sila dahil alam ko na hindi ako mananalo kay pare kahit suntukan man lang. Hindi ko alam pero bakit wala man lang akong makita na kahit kapirasong pamalo man lang. Pero alam ko na tama ako. Kaya nilakasan ko ang aking loob na pumasok sa kubo dahil alam ko na ito ang tama. Mga taksel, ito ang sigaw ko nang bigla akong pumasok sa loob at nasorpresa ang aking asawa at si paring Cecilio. Kaya sa gulat ni pare ay hindi na ito magawang makakilos. Kaya ang posisyon niya na nakabaon ng bareta sa lupa ay nanatili. Samantalang ang aking asawa ay yumakap na lang kay paring Cecilio at tinakpan ang mukha. Binabi ninyo ang baboyan ko. Ikaw pare, paano mo nagawa sa akin ito? Pinagkatiwalaan kita para maging katulong ko sa pag-aalaga ng baboy ko. Pero bakit ang misis ko ay binaboy mo rin at pinakain? Ikaw naman Lizelle, kunwari nanidiri ka sa putik at baho. Pero mismong putik at baho ay kinakain mo. Sunod-sunod na sabi ko habang patuloy tumutulo ang aking luha at hindi ko magawang maging bayolente. Siguro dahil hindi naman sila kumikilos at nagsasalita. Tinanggap na lang ni paring Cecilio at misis ko ang mga masasakit na salita na binitiwang ko. Hanggang sa lumabas na muli ako ng kubo ay hindi pa rin naghihiwalay sina pare at ang misis ko na para bang nalak na sila sa isa't isa. Sumigaw na lang ako ng napakalakas sa gitna ng babuyan namin dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Umuwi ako ng bahay, nadala ang gigil at galit at inaasahan ko na susunod si Lizelle sa akin. Pero umabot na ng alas 7 ng gabi ay wala pa rin ito. Para malaman ko kung nandoon pa rin sila ay nag-utos ako na pakainin ang baboy namin. Pero nakabalik na si Toto ay wala naman sinabi ito. Kaya buong magdamag akong mag-isa sa bahay at kasama ng isang galong tuba at naghihintay ako sa pagbalik ng aking asawa. Napakasakit ng ginawa ng aking asawa at paring Cecilio. Lalo na narinig ko pa na mas gusto pala ng aking asawa ang mga araw-araw na ayuda ng aking kumpare. Dahil ba sa mas malaki at malakas si paring Cecilio at iyon pala ang gusto ng misis ko. Ang kinakabayo siya ng malakabayong katawan na kahit na
halos kalahati ang agwat ng edad nito sa kanya. Dahil ba mas malakas umararo si kumpare, kaya yun ang pinili niya. Kung alam ko lang na mas gusto pala ng misis ko ang mga dilubyong pag-atake at gusto rin pala niya na katulad ng baboy na pinapakain, ay iyon sana ang ginawa ko. Ito ang mga salitang lumalabas sa aking bibig na parang nasisiraan na ako ng ulo dahil kinakausap ko na ang aking sarili habang alak ang aking kasama. Bakit kaya hindi ko sila nagawang saktan sa kabila ng galit ko? Noon, naiisip ko pa lang na lulukoyin ako ng aking asawa ay nag-iinit na ang aking pakiramdam at parang sasabog na ang aking dibdib. Pero bakit kanina ay hanggang salita lang ang aking nagawa at lalo pa silang nakakaloko dahil hindi man na sila naghiwalay kahit na masasakit na salita na ang ibinigay ko sa kanila. Nananatili pa rin si parang Cecilio na nakabaon ang poste sa lupa habang ang aking misis ay nakatihaya at parang ako pa ang nahiya kaya ako lumabas ng kubo. Pero sa kabila ng mga sinabi ko ay hindi pa rin sila naghiwalay. Marahil ay tinapos pa nila ang naudlot na pag-araro ng biglang pagpasok ko ng kubo na akala ko ay matataranta sila. Pero ako pala ang walang nagawa. Bakit mo nagawa sa akin ito, Lisel? Binusog naman kita ng pagkain. Kahit nasa liblib tayo ng baryo, ay hindi ka nakaranas ng hirap sa akin. Bagkus, prinsesa pa ang turing ko sa'yo. Sabi ko pa sa aking sarili habang patuloy na umiiyak. Bakit kaya ako talunan? Samantalang ako ang tunay na asawa. Pero paano na lang kung tuluyang umalis na si parang Cecilio at ang asawa ko? Paano na ang aking baboyan at taniman? Paano rin kung buntis ang aking asawa? Ito ang mga huling salita ang natandaan ko bago ako tuluyang nakatulog. Mariano! Mariano! Ito ang malakas na boses ang naririnig ko dahil hirap ako makabangon sa dami ng nainom ko na alak at pagtingin ko sa paligid ay wala pa rin ang aking asawa. Mariano, pinasok yata na magnanakaw ang baboyan mo. Yung ibang baboy nakalabas ng kulungan. Sa narinig ko, kahit masakit ang aking ulo, ay pilit akong tumayo at lumabas. Agad akong tumakbo sa mga alaga ko na baboy. Pagdating ko doon, ay sira ang kulungan at wala na ang ibang baboy. Mabuti na lang at yung iba ay hindi lumayo. Kaya sa tulong ni Toto, ay naipasok namin ang lahat ng nakatakas. Pero nang bilangin ko ito, ay kulang ng 3. Kaya umikot pa kami sa mga kakahuyan sa pagbabaka sakali na makita namin doon. Pero sa totoo, ay iba ang hinahanap ng mata ko, si parang Cecilio at ang asawa ko. Saan kaya sila nagpunta? Ayaw ko naman magtanong tungkol sa kanila dahil kapag nalaman nila ang ginawa ni parang Cecilio at Lisel ay tiyak na pag-uusapan ako. Kaya mas pinili ko na lang na tumahimik. Sino kaya ang magnanakaw dito sa atin? Sa liit ng baryo natin ay kilala natin ang lahat ng tao dito. Kaya malamang isa sa mga taga rito ang nagnakaw. Ito ang mga usap-usapan ng mga tao sa amin dahil sa nangyari. Pero lumipas pa ang gabi ay hindi na nagpakita pa ang aking asawa at si paring Cecilio. Kahit galit ako kay pare ay awa pa rin ang nanaig sa akin, lalo na sa mga anak niya na sa kanya lang umaasa. Hindi man sabihin ng mga tao sa amin ang nangyari ay parang nabubuo na sa isipan nila na tumakas at nagsama si paring Cecilio at ang aking asawa. At malamang ay nagdala pa ng baboy. Marahil ay ibinenta nila para sa kanilang panggastos. Kahit kasi hawak ni Lisel ang pera namin, ay hindi naman niya ito nadala dahil nakatago pa rin ito sa taguan namin. Alam mo pare, noon pa man ay duda na talaga ako sa dalawang yon. Lalo na makita ng asawa ko na magkasama si Cecilio at si Maring Lisel sa kubo doon sa may baboyan mo. Sabi pa ni paring Larry sa akin, napakatanga naman ng asawa mo Mariano. Nasa maayos ng buhay siya, lumipat pa para maging miserable. Sabi pa ng kapitbahay namin. Hindi ko lubos maisip na magagawa ni Lisel yun. Baka meron siyang mabigat na dahilan. Huwag natin siyang husgahan hanggat hindi pa natin nakukuha ang paliwanag nila. Ito ang sabi ni Kapitan sa amin
nang kausapin kami. Dahil halos isang buwan nang hindi nakikita si Lisel at si parang Cecilio sa aming barangay. Dahil kahit anong tanong nila sa akin ay wala akong sinasabi na nahuli ko ang aking asawa at si parang Cecilio na magkasama sa kubo bago sila nawala. Isa pa, baka may mangyaring masama sa dalawa ay ako pa ang mapagbintangan. Dahil medyo malaki na rin ang pangalan ni parang Cecilio ay ito na lang ang kinuha ko na katulong sa baboyan para kahit paano ay matulungan niya ang kanyang ina para may pagkain silang magkakapatid. Makalipas ang halos 5 taon ay may nagbalita sa akin na nakita raw nila si Lisel sa isang ospital na tila may dinadalaw. Pero nasa pinaka-city sila. Pero kahit na nalaman ko yon ay hindi ko na pinagtuunan ng pansin pa. Pinalago ko na lang ang aking negosyo kahit mag-isa lang ako at walang tulong ni parang Cecilio. Naparami ko ang aking alaga at nakapagtatanim kami ng 3 beses sa isang taon. Kaya ang dating bahay ko na kawayan at sawali lang ay napalitan na ng bato at yero. Makalipas lamang ang ilang taon at ang mga anak ni parang Cecilio na 7 ay ako na rin ang nag-alaga. Dahil 1 taon lang matapos mawala sila ay inatake sa puso si Maring Mona at labis na awa ang naramdaman ko sa mga bata. Paring Cecilio, magaling ka lang magpaligaya sa babae pero sa pamilya ay wala kang kwenta. Ito ang sabi ko sa aking sarili habang nakikita ko ang mga anak niya na kahit 10 taong gulang pa lang ay gumagabas na ng palay. Pero dahil sa nakakaluwag na ako sa buhay, hindi ko sila pinabayaan at sinuportahan ko sila sa kanilang pag-aaral. Bilib talaga ako sa iyo pare. Kaya siguro pinagpapala ka. Sa kabila ng niloko ka ng kumpare mo at inagaw pa ang asawa mo, nagawa mo pang suportahan ang mga anak niya. Sabi ni paring Larry sa akin na simula nang mawala si parang Cecilio ay halos siya na ang madalas ko nakasama at lagi nagpapaalala sa akin. Lumipas pa ang 5 taon ay nagulat ako sa isang tao na biglang dumating sa bahay. Mariano, unang salitang narinig ko sa isang babae. Pamilyar ang boses niya pero pilit ko na tinigtitigan dahil halos hindi ko na ito makilala. Umitim na ito. Ang dating masigla at magandang mukha nito ay umimpis na at tila ba mas matanda na ito sa akin. Lisel, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko agad sa dating asawa ko. Sabay pinaupo ko ito. Dahil sa tingin ko ay mukhang pagod na pagod. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Pagtatanong ko pa sa bigla ko. Dahil sa hindi ko inaasahan na maging ganito ang itsura niya. Patawarin mo ako Mariano sa mga nagawa ko. Sabi pa nito sa akin. Sabay punas ng panyo sa kanyang muka. Dahil sa nakalipas ng halos 10 taon, ay tinanggap ko na sa sarili ko na wala lang aking asawang si Lisel at kalimutan ng tuluyan si paring Cecilio. Wala na si Cecilio. Ito pa ang sunod na sinabi nito na agad na ba napatingin ang anak ni paring Cecilio. Dahil sa bahay ko na sila pinatira, lahat ng 7 anak ni kumpare. Nasaan si tatay? Tanong pa ng isang anak ni pare na halos hindi na nasagot ni Lisel. Halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi nito dahil sa labis na pag-iyak. Pero ang malinaw na narinig ko ay patay na si paring Cecilio. At sa pagtuloy ng pagkakwento ni Lisel, dahil raw sa sobrang kahihiyan nila ay tumakas sila at lumayo. At hindi nagtagal ay nagkasakit si paring Cecilio. Na-stroke daw ito at nakaratay ng ilang taon. At nitong nakaraang buwan lang daw ay tuluyan na nagpaalam si parang Cecilio at lalaking nahuli ko na nagpapaligaya sa aking asawa. Kaya nanumbalik muli ang alaala nila sa isipan ko at habang tinitinan ko ang aking dating asawa ay awa na ang nararamdaman ko. Ang dating katawan ng asawa ko na pinag-aagawan namin noon ay tila ba naging kahoy na ito. Maging ang magandang mukha ni Lisel ay parang bungo na sa ngayon na kahit ako ay hindi ko na kayang yakapin pa. Patawarin mo ako Mariano. Sana
bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Ito pa ang sabi ni Lisel habang nakatingin sa akin. Pero wala na ang pagmamahal na nararamdaman ko dati. Gusto ko man pagbigyan ang gusto niya na muli kami mabuo at magsama. Pero malabong mangyari na ito. Mahal, approve na ang sasakyan na niloan natin. Bukas, pwede na raw natin kunin. Ito ang masayang sabi ng isang babae habang papalapit ito sa akin. Sabay yakap at halik nito sa akin. Talaga? Sige, bukas maaga natin puntahan. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap natin na makabili ng sasakyan para hindi na tayo umaasa sa jeep at makakapunta na tayo sa mga gusto natin puntahan. Sabay yakap ko sa isang babae na pumalit sa puso ni Lisel. Si Hazel, ang babaeng muling nagpasaya sa akin. Noong panahon, nalugmok ako dahil sa ginawa ng aking kumpare. Si Hazel ay anak ng may-ari na binibilang ko ng pagkain ng baboy sa bayan at ang tatay nito ang nagturo rin sa akin ng pagpapalago ng negosyong baboyan. Hindi katulad ng dating negosyo ko na baboyan na binaboy ng aking asawa at kumpare. O bakit di mo papasukin si Manang sa loob ng bahay? Meron pa tayong pagkain doon. Mukhang nagugutom at pagod. Sabi pa ng aking mahal. Sabay tingin kay Lisel na akala niya siguro ay nanghihingi ng pagkain. Si Lisel naman ay nakatingin lang sa amin na alam ko na tumutulo ang luha nito habang papasok kami sa bahay namin ni Hazel na sana ay bahay niya pa hanggang sa ngayon kung nanatili sana siyang tapat sa akin. Sa ngayon ay masaya na ako sa aking buhay at masasabi ko na wala na akong hihilingin pa. Niloko man ako ng aking dating asawang si Lisel. Pumalit naman ang napakabait na si Hazel kasama ang aming 3 anak. Simula nang pumunta sa bahay si Lisel ay hindi ko na muli itong nakita. May nagsasabi sa akin na nakakita raw nila sa pinaka-city namin na natutulog sa karton at naghihingi ng pagkain. Kaya nga kapag namamasyal kami ng pamilya ko sa city ay hinahanap ng mata ko si Lisel para kahit paano ay maabotan ko man lang na kahit pagkain niya. Siguro ay naisip na rin niya na wag lang magpakita sa akin. Marahil ang ginawa niyang panloloko sa akin ay habang buhay niyang pinagsisisihan sa ngayon. Hindi man ako gumanti sa kanila, ang panahon naman ang bumawi. Pinatawad ko na si Lisel, maging si parang Cecilio. Maluwag ko nang nasasabi ito dahil sa kabila ng pait na dinanas ko, ginhawa at ligaya pala ang kapalit. Maraming salamat sa iyo, paring Mariano, sa kwentong ibinahagi mo. Hindi ko akalain na ganito pala ang sinapit mo bago pa kita nakilala.